Nako, mga kababayan, manggagalaitin na naman kayo sa balitang ito sa isiniwalat ni Senador Marcoleta. Nako, nakakagalit ito. Alam nyo kung bakit? Dahil dalawa daw sa mga alipores ni Saldico ay hindi na makita yung mga nabanggit sa statement ni Gutesa, no? Na itong si Mark Texay at si Paul yung isa, mga kababayan, hindi ko nalimutan ko yung apelyido, na ito daw isa na alipores ni Saldico ay nasa Chile daw at binabantayan, mga kababayan. Pero yung isa hindi mahagilap kung nasaan. Nako, mukhang itong statement ng Gutesa ay tunay, mga kababayan. Bakit ito nagtatago? At ang nakapagtataka lang dito, yung air asset ni Saldico ay hindi man lang nabantayan, no? Bigla na lang nawala. Imposibleng mangyari yun, mga kababayan. Nakapagtataka lang din to si Ping, no? Si Ping Lacson. Nung nag-resign, tapos bumalik, mga siguro isang linggo ba yun, dalawa. So, nakapagtataka, mga kababayan. At biglang nagpapresko, no? Sinagot itong mga itong sinabi ni Senador Marcoleta, mga kababayan. Pakinggan nyo tong matinding pahayag ni Senador Marcoleta na ikakagulat nyo. Bakit ganito, mga kababayan? Mukhang may malaking tao talaga dito sa likod ng maanumalyang flood control anomaly. At bakit ganito na lamang nila siraan si Gutesa? So, naniniwala din ako, mga kababayan, itong pahayag ni Gutesa ay totoo. Bakit kung hindi ito totoo, bakit umalis agad si Saldico? Tapos itong tauhan niya na isa, nasa Chile na daw. Sumunod na daw dito kay Saldico. So, nakapagtataka, mga kababayan, kaya pakinggan niyo itong pahayag ni Senador Marcoleta. Tinatago na umano ang dalawang executive assistant at sinasabing tagabilang ng pera ni resigned Congressman Saldico. Ang isa sa kanila nasa bansang Chile na raw, ayon kay Senador Rodante Marcoleta. May bago ring banat si Marcoleta laban kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ito ang banat ni Senador Rodante Marcoleta sa mga kumukwestiyon sa kredibilidad ng kanyang surprise witness na si Orly Gutesa. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, dapat anyay busisiin na lang ang mga aligasyon ng dating Marine laban kina John Paul Estrada at Mark Texay. Yan, John Paul Estrada pala at Mark Texay, mga kababayan. Sila umano ang mga executive assistant ni Saldico na tumatanggap daw ng mga perang ipinapadala sa nag-resign na kongresista. Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Nasaan nga po ba itong dalawa ito? Tinago na raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Texay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Grabe, mga kababayan, di ba? Ako, pinipwersa na pala tong dalawa, mga kababayan. Mukhang malaking sindikato talaga itong nabanggit ni Gutesa, mga kababayan, no? Na pinagtatakpan na ayaw ipaalam sa taong bayan. So, kahit anong takip nyo sa baho ay sisingaw at sisingaw yan balang araw. Hit ni Marcoleta, dapat na agad sinecure sina Estrada at Texay. Tama. Tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos Bumalik. nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corina. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Hindi rin ikinatuwa ni Marcoleta ang pagsilip umano ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa CCTV footage ni Gutesa habang nasa kanyang opisina. Senator Ping even monitored the CCTV. Na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV
And I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27, and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis, who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense? I took offense because I don't think this is the job of a senator. Nang tanungin naman kung nasaan si Gutesa, ito ang naging sagot ng senador. Sana alam ko kasi nung huli ko siyang makita pagkatapos ng hearing, inayawan niya yung witness protection program. Nagbagong isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya, ganon. I can take care of myself. Hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. So, yun mga kababayan, di ba? Talagang kaabang-abang itong mga mangyayaring ito. So, sana malaman natin yung katotohanan mga kababayan. No? Kasi marami pong Pilipino ngayon ang talagang apektado. Lalo na yung nasa Cebu. Grabe mga kababayan. Ang tindi ng nangyari sa Cebu. 48 po ang namatay na. At may 29 pa daw pong nawawala na hinahanap. Tayong lahat talaga dito apektado. Tayo yung maging kawawa dito habang sila kinakamkam yung mga pera na dapat para sa taong bayan. Sila po yung nakikinabang mga kababayan. Kaya dapat talaga tayong lahat may tayong lahat ay dapat may pakialam. Hindi natin dapat itong baliwalain kasi pagdating ng panahon, kung sakaling may mga anak ka man ngayon maliliit, pagdating ng panahon, sila po yung makikinabang dito kung mawawala po itong corruption dito sa Pilipinas. So ngayon naman, pag-usapan din natin mga kababayan, sabi dito ng abogado ni Saldico, may death threats daw si Saldico. Palagay ko, totoo to mga kababayan. Ikaw ba naman, umalis ka ng Pilipinas na hindi mo man lang pinagtatanggol ang sarili mo kung tunay yung paratang sa'yo. Bakit ka umalis na lang bigla ng Pilipinas? Talagang maraming magagalit sa'yo, maraming magbabanta sa buhay mo. Talagang hindi ito maiiwasan. So, pakinggan natin itong pahayag ng abogado ni Saldico, mga kababayan. Would have wanted to be here himself so he can answer your questions. Unfortunately, there are credible and serious threats to his life na he's really afraid to come out at this time. Now, umuwi ka na kasi, Saldico. Umuwi ka na. At sabihin mo na kung sino ang pinaka-mastermind na to. Ikaw na lang yung Ikaw lang talaga yung makakapagturo dito. Kaysa naman magalit sa'yo ng maraming taon ang taong bayan. Talagang hindi to malilimutan ng tao itong ginawa nyo. Gusto mo ba yun? Magalit sa'yo yung taong bayan ng maraming taon? O sasabihin mo kung sino talaga yung pinaka-mastermind na ito? Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Kasi marami na pong naapektuhan sa nangyayari ngayon. Sana kung may natitira pang konsensya dyan sa pagkatao mo, umuwi ka na ho. May pamilya ka din, may anak ka. So sana isipin mo yon. Baka pagdating ng panahon, nako, wag naman sana pati yung pamilya mo idamay pa nitong mga galit sa'yo. So sabi dito mga kababayan, binunyag ni legal counsel ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na si Attorney Roy Rondae na hindi pa muling
magpapakita ang kanyang kliyente dahil umano sa mga natanggap nitong death threats. Nako, lalo pang magagalit ang Pinoy sa'yo. Ayaw mo pa palang magpakita. Sigurado maraming magagalit sa iyo, Saldico. Hopefully I can answer some of your questions. I don't have a prepared statement. Hopefully I can answer some of your pressing questions, and hopefully we can, the objective is to realign, to redirect the narrative para so we level the playing field again, because I'm afraid that not only the press but the people in general have been misled by inaccurate statements and interpretations of the law, as you might have noticed. Now, let me jump the gun, because I know someone will ask this inevitably. I do not know where he is. I do not know where he is because I never asked him where he is. It's not relevant for his defense. And I never asked because I don't want to have to lie to any of you when you ask me that question as to where he is. Yun mga kababayan, no? Natatakot daw magpakita pero hindi natatakot magnakaw. Natatakot daw yung kliyente niya na magpakita dahil may death threats daw. Representative ko with the... May death threats. O takot magpakita mga kababayan kasi sa dami ng galit sa kanyang kababayan natin, baka bitayin na siya mga kababayan, no? Sobrang galit na ng taong bayan. Kung ako sa'yo, Saldico, umuwi ka na ng Pilipinas. Grabe. Marami din nagsasabi na itong si Saldico ay hindi na daw uuwi mga kababayan. Kasi nga, ba't pa siya uuwi daw? Busog naman na daw. Yun yung sabi ng karamihan. Busog na eh. Uuwi pa ako. Busog na ako eh. So, pagtatawanan niya na lang yung tao dito sa Pilipinas. So, ganun yung gustong sabihin ng iba, mga kababayan. Pero para sa akin, yung pamilya niya kasi yung magsasuffer dito eh. Hindi man ngayon, pagdating ng araw, maraming magagalit sa pamilya niya kasi dito sa nangyaring corruption dito sa Pilipinas. So, yun lang po mga kababayan. Anong masasabi nyo dito sa sinabi ng abogado ni Saldico na ayaw daw magpakita dahil nga daw po sa natatanggap na death threats. At ano din masasabi nyo dito sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta dito nga daw sa dalawang aliporis ni Saldico na ginigipit at yung isa nga nasa Chile na at binabantayan. Ano nyo dito? Anong pahayag nyo mga kababayan? Mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa mga bago dyan sa ating YouTube channel. So maraming salamat po.